Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy God First Morning. Happy God First Morning, Pastor. Happy God First Morning po. Happy God First Morning po. Happy God First Morning po. Pastor Alpe, ngayon po ay Tuesday na. Praise the Lord. Okay po, God First Morning po, Pastor, at sa lahat. Welcome po muli sa ating God First Morning devotional sa umaga po ito. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin po, Pastor. Yes, please. Tagila mapagpalan namin, Ma. Maraming salamat po sa inyo pong pag-iingat sa amin sa magdamag at sa panibagong umaga na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Kayo po ang aming pong pinupuri, sinasamba. Itinataas po namin ang aming pagsamba, pagpupuri po sa inyo pong pangalan. Aming panghiling, ang inyong pong banal na presensya, ang inyong pong panguna sa aming pong programa ngayon, sa bawat sasabihin at aming pong gagawin. Kayo po aming pong itataas. At sa lahat ng bagay, bago po namin gagawin sa maghapong ito, kayo po ang aming pong uunahin. At maraming salamat sa gabay at gabay. Ito po aming hiniling ng programa ito ay mailapit po kami mas lalo sa inyo. Sa pangalan ng aming pong Panginoon sa Jesus. Amen. Sige po, Pastor. Ang ating pong programa ay ito po. Ang ating pong Bible reading ngayon ay sa Genesis 41. Genesis 41. And then, ang magbabasa po sa ating devotional, lest we forget, ay si Ma'am Maria Luisa Loreto po. And then pagkatapos po niyan ay ang ating pong reflection, pagbabahagi ng reflection mula sa ating pong babasahin, pagbulay-bulayan na salita ng Diyos sa Genesis 41. At pagkatapos po nun ay another video, God First video. And then ang magbabasa mula sa Council on Stewardship, may pamagat po na Motive for Giving. Okay, ang ating pong reflection for ating pong binasa noong kahapon, ang Motive for Giving is chronicled. Pagkatapos po noon ay pagbabasa po muli ng ating Council on Stewardship. Ang manguna po sa atin ay si Elder Don Manalastas. And then, we'll proceed sa ating pong prayer session. A minute of silent prayer focus ay ating pong CLPM and activities. Then a united prayer. Then closing song, benediction na ating pong speaker. Then ating pong chanting sa combined offering plan. Yan po ang daloy ng ating pong programa ngayon. So mga kapatid, ang ating pong Bible reading ay sa Genesis chapter 41. So mayroon po tayong 41. Yan. 55 verses. Yan po. Atin po ito hatiin, Pastor, sa by 10 ulit. So, may 5 atin pong hinilingan ang ating pong mga participants dito sa Zoom. 57 verses. So sa first 10, sino po pwede magbasa po, mga kapatid? Verses 1 to 10 ng Genesis 41. Ako po ulit, Pastor. Yeah, Sister Na, thank you so much. Ako po. Irma Galang. Okay po. Sister Irma, thank you so much. So verses 11 to 20 po. Opo, Edmund. Sorry, Kuya Melvin. Sino? Si Edmund po. Edmund, tas sa akin na susunod. Actually po, si Sir Edmund, Brother Edmund sa 11 to 20, and then 21 to 30 I see Sir Melvin. Okay. Ako na po yung kasunod. Ang kasunod po ay ang 31 to 40.
Sister Ako Net na daw po. po. Sister Net nagsalita. Sister Net. Yan, Sister Net. Thank you so much. And then, 41 hanggang sa matapos po, hanggang 57. Ako na po, Pastor. Ma'am Marisa, thank you so much. Sige po. Si Ma'am Irma, sige po. Atin na pong basahin. Genesis chapter 41. Sige po, Ma'am. Ipiniliwanag ni Jose ang panaginip ng hari. Verse 1, sa katupusan ng 2 taon, ang paraon ay naginip na siya'y nakatayo sa tabi ng Nilo. May umahon sa ilog na 7 bakang magaganda, ang anyo at matataba, at ang mga ito ay kumain ng mga damo. Pagkatapos nito, sa likuran ng mga ito ay may 7 pang ibang mga baka na umahon sa ilog ng may pangit na anyo at payat. At sila ay nagsihinto sa tabi ng unang baka sa pangpang ng ilog. Ang 7 bakang magaganda, ang anyo ay matataba, ay kinain ng mga bakang pangit na anyo. Ang payat ay nagising ang paraon. Siya'y natutulog at nanaginip sa 2 pagkakataon. Mula sa isang tangkay ay umusbong ang 7 uhay na bibintog at malulusog. Pagkatapos nito, 7 uhay na payat at tinuyo ang hanging silangan. Yung tumutubong kasunod na mga iyon. Nilamon ng mga uhay na payat ang 7 uhay na bibintog at malulusog. Nagising ang paraon at iyon ay isang panaginip. Kinaumagahan, ang kanyang diwa ay nabagbag at siya'y nagpasugo na at pinatawag ang lahat ng mga salamangkero at ang mga pantas sa Ehipto. Isinalaysay ng Panginoon sa kanila ang kanyang panaginip. Subalit walang makapagpaliwanag sa paraon. Na magkaganon ay nagsalita sa paraon ang puno ng mga katiwala ng kopa na sinasabi, naalala ko sa araw na ito ang aking pagkakasala. Na ang paraon ay nagalit sa kanyang mga lingkod, ibinilanggo niya ako sa bahay ng kapitan ng bantay. Ako ang puno at ang mga panadero. Tayo sa 11. At nanaginip kami ng panaginip sa isang gabi, ako at siya. Kami ay kapwa nanaginip ayon sa kapaliwanagan ng panaginip ng isa't isa sa amin. At nandoong kasama namin ang isang binata, isang Hebreo na alipin ng kapitan ng bantay, at siya naming pinagsaysayan at kanyang ipinaliwanag sa amin ang aming panaginip. Ipinaliwanag niya ayon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari na kung paano ang kaniyang pagkakapaliwanag sa amin ay nagkagayon, ako'y pinabalik sa aking katungkulan at ipinabitin ang isa. Nang magkagayoy nagsugo si Faraon at ipinatawag si Jose, at siya'y inilabas na madalian sa bilangguan. Siya'y nag-ahit at nagbihis ng suot at naparoon kay Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jose, ako'y nanaginip ng isang panaginip at walang makapagpaliwanag, at nabalitaan kita na pagkarinig mo ng isang panaginip ay naipaliwanag mo. At sumagot si Jose kay Faraon na sinasabi, wala sa akin. Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Faraon. At sinalita ni Faraon kay Jose, sa aking panaginip ay narito. Nakatayo ako sa tabi ng ilog,
At narito may nagsiahon sa ilog na 7 bakang matatabang laman at magagandang anyo at nanginain sa talahiban. At narito may ibang 7 baka na nagsiahon sa likuran nila, mga payat, at napakapangit ang anyo, at payat na kailan may hindi ako nakakita sa buong lupain ng Ehipto ng ibang kawangis ng mga yaon sa kapangitan. 20. At kinain ng mga bakang payat at pangit ang 7 nauunang bakang matataba. 21, na makakain na nila ang mga, nawawala yung screen ko, na makain na nila ang mga iyon, walang makapagsasabi na kinain nila ang mga iyon, sapagkat ang kanilang anyo ay pangit din gaya ng una. At nagising ako. 22. Nakakita rin ako sa aking panaginip ng 7 uhay na umuusbong na isang tangkay, mabibintog at malulusog. At 7 uhay na lanta, payat at tinuyo ng hanging silangan ang umuusbong na nakasunod ng mga iyon. Nilamon ng mga uhay na lanta ang 7 uhay na mabibintog. Isinalaysay ko ito sa mga nasalamangkero, subalit wala makapagpaliwanag ng kahulugan niyan sa akin. Kaya't sinabi ni Jose sa Paraon, ang panaginip ng Paraon ay iisa. Ipinakita ng Diyos sa Paraon ng malapit na niyang gawain. Ang 7 malulusog na baka ay 7 taon at ang 7 mabibintog na uhay ay 7 taon. Ito ay iisang panaginip. At ang 7 payat na pangit na baka na umahong kasunod ng mga iyon ay 7 taon. Gayon din ang 7 uhay na tinuyo ng hanging silangan. Ang mga iyon ay 7 taong taggutom. Magkakaroon. Ito ang aking sinabi sa Paraon. Ang malapit ng gawain ng Diyos ay ipinaalam niya sa Paraon. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. 30 na po. At ang kasaganaan ay hindi malalaman sa lupain dahil sa kagutom na sumusunod sapagkat magiging napakahigpit. 32. At kaya pinag-ibayo ang panaginip kay Paraon na makalawa ay sapagkat bagay na itinatag ng Diyos at papangyarihing madali ng Diyos. Ngayon nga'y humanap si Paraon ng isang taong matalino at pantas at ilagay sa lupain ng Ehipto. Gawing ganito ni Paraon at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain na paglimahing bahagi ang lupa ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. At kanilang tipunin ang lahat ng pagkain nitong mabubuting taon na dumarating at magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Paraon na pinagpakain sa mga bayan at ingatan. At ang pagkain ay kamaligin na itaan sa lupain sa 7 taong kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain sa kagutom. At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Paraon at ng mga mata ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Paraon sa kanyang mga lingkod, makasusumpong kaya tayo ng isang gaya nito na taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos? 39. At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. 40. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklukang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. 41. Sinabi ng Paraon kay Jose, ikaw ay inaatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. 42. Inalis ng Paraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya ay sinuotdan ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang liig. 43. Siya ay pinasakay niya sa karwahe na parang sa ikalawang pinakamataas na pinuno. At sila ay sumisigaw sa unahan niya, lumuhod kayo. Sa gayoy,
inilagayan siya bilang puno sa buong lupain ng Ehipto. Sinabi ng Paraon kay Jose, ako ang Paraon at kung walang pagsang-ayon mula sa iyo, ay hindi magtataas ang sino mang tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. 45. Pinangalanan ng Paraon si Jose na Sapinat Paneah na ibinigay bilang asawa niya si Asenar na anak na Potipera na pare sa Un. Sa gayoy, nagkaroon si Jose ng kapangyarihan sa lupain ng Ehipto. 46, si Jose ay 30 taong gulang na nagsimulang maglingkod sa Paraon na hari ng Ehipto. Si Jose ay umalis sa harapan ng Paraon at nilibot ang buong lupain ng Ehipto. 47, ang lupa ay nagbunga ng sagana sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. 48, at tinipon niya ang lahat ng pagkain sa loob ng 7 taon at may kasaganaan sa lupain ng Ehipto at inimbak ang pagkain sa mga bayan, ang pagkain sa mabukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat bayan. 49, si Jose ay nag-imbak na napakaraming trigo na gaya ng buhangin sa dagat hanggang sa huminto siya sa pagtatala nito sapagkat hindi na ito mabilang. 50. Bago dumating ang taon ng pagutom ay ipinanganak kay Jose ang 2 lalaki na ipinanganak sa kanya ni Asenat na anak ni Potipera na pari sa Un. Tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases sapagkat sinabi niya, ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking paghihirap at ang buong sambahayan ng aking ama. 52. At ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat sinabi niya, ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking pagdadalamhati. 53. Ang 7 taon ng kasaganaan na nasa lupain ng Ehipto ay natapos. Na ang 7 taon ng pagutom ay nagsimulang dumating ayon sa sinabi ni Jose, nagkagutom sa lahat ng lupain, subalit sa buong lupain ng Ehipto ay may pagkain. Na ang buong lupain ng Ehipto ay nagutom, ang taong bayan ay humingi ng pagkain sa Paraon, kaya sinabi ng Paraon sa lahat ng mga Ehipsyo, pumunta kayo kay Jose, ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. 56. Yamang ang pagutom ay lumaganap sa buong lupain, binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at itinagbili sa mga Ehipsyo, sapagkat matindi ang pagutom sa lupain ng Ehipto. Bukod dito, lahat ng mga taga-ibang lupain ay dumating upang bumili ng trigo kay Jose, sapagkat matindi ang pagutom sa buong daigdig. Ito pa. Amen. 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 So, maraming salamat po mga kapatid. Napakaganda po ng story. Dito na po yung... Ano po ang ating sasabihin mga kapatid? Salita ng Diyos po ang binasa natin. Amen. Amen. Whenever we read the Word of God, ang proper po nating response is always Amen or Hallelujah. Praise the Lord. Ipo. Sige po. Okay, so tayo ngayon ay nagsimula na sa ating pong reflection, sa ating pong nabasa, napagandang kwento. So, itong chapter 41, ang parang pinaka-prime na ang layunin bakit ang Panginoon ay pinahintulutan ang lahat ng mga naging karanasan ni Joseph, di po ba? So, from prison to palace, yung mga ibang Turning point, Pastor. Yes, sir. Turning point po Turning sa point. buhay ni Jose. Yeah. Sige po. Sige po, nakita ko po dito mga kapatid, ang kamay talaga ng Panginoon
na nangunguna ang Diyos, no, sa buhay ni Joseph. Kasi patuloy po siya nagtatapat sa kanya. Nagtitiwala po sa kanya. Kaya kung saan man siya ay naging pagpapala. Ganun po, no? Bless na bless ang lupain ng Egypt dahil sa Diyos ni Joseph. Nakita niyo po, nabanggit po ng Pharaoh ang tungkol sa Panginoon ni Joseph. Mayroon pong problema. No? May mga problema nangyari. Nakita po, ito'y opportunity para po mapakilala ang Diyos. No? Sa lahat ng problema, yan po yung opportunity na makilala ang kadakilaan ng Diyos. Ngayon po, no, sa panaginip muli, no, may panaginip po ulit ang Pharaoh. Yun po ay hindi niya po naunawaan kung ano pong meaning. So, nandun po si Joseph. Naalala na po siya ng butler. No? Naalala na po siya ng butler. 2 years daw 2 years ang pagitan nung naipalaya ng butler at saka naginip ang hari. So, doon po mga kapatid ay pinaliwanag ni Joseph kung ano pong ibig sabihin ng panaginip ng Pharaoh, paghahanda. Kaya po nakikita po mga kapatid kung saan po ang tapat na lingkod ng ating pong Panginoon. Naging pagpapala po talaga siya sa lugar na yun, katulad po ni Joseph. No? So, nakilala po ang Diyos sa buong lupain ng Egypt. So, naisalba sa gutom, naihanda sa gutom dahil po sa talino at karunungan na ipinagkaloob kay Joseph ng ating pong Panginoon. Kaya po mga kapatid, ako po nang ibigay po sa inyo ang iba pang mga magagandang points sa ating pong reading. Pastor? Yes, Pastor. Yeah, gusto ko munang sumunod sa iyo. Ito na mga kapatid, talagang paganda na ng paganda ang ating pong nababasa sa patnubay ng ating Panginoon sa buhay po ni Jose. No? Dito ay kitang-kita na natin. No? Kitang-kita na natin. Actually, hindi na ito lihim talaga, pero lihim ito sa buhay ni Jose. Ini-imagine ko mga kapatid, ilalagay ko yung sarili ko kay Jose. Siguro noong mga panahon na ito, unti-unti na napagtatagmi-tagmi ni Jose kung bakit nangyari ang lahat, no? Pero meron pa rin siyang reservation sa sarili niya kasi merong mga unfair na nangyari, di ba? Pero dito ay nakita ni Jose kung paano gumagawa ang Panginoon sa buhay niya. At nakakabuo na siya ng buong kwento ng kanyang pinagdaanan sa buhay. Mga kapatid, napakahabang panahon. Napakahabang panahon ang dinaanan ng proseso ng buhay ni Jose bilang isang matapat na anak, bilang isang mapagtiwala sa Diyos, bilang mapagsuko sa mga patnubay ng Diyos. Pinagdaanan niyang mga masasakit sa kamay ng kanyang mga kapatid, pinagdaanan niyang pang-aabuso ng kanyang madrasta, madrasta ba tawag doon? Yung kanyang boss na asawa ni Mr. Potiphar, at paglimot ng kanyang mga kaibigan sa bilangguan. Ito mga kapatid, talagang hayag na hayag na ang buhay ni Jose ay, sabi nga ni Brother Sunny nung unang nag-reflect siya, Brother Sunny Rilla, talagang kitang-kita natin ang larawan ng buhay ni Jesus kay Jose. Actually mga kapatid, ang sabi po ng ibang mga tala, ang buhay ni Jose ay tipo
ng buhay ng ating Panginoon. Okay? Pinagbili sa silver, ganun din si Jesus. Tinakwil ng mga kapatid, binitray ng kaibigan. Ito mga kapatid, talagang kitang-kita natin yung buhay niya. Dito ay nakikita ko na hindi nagiging madali sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon ang buhay dito sa lupa. Pero ang masarap ay isipin, nandoon ang kamay ng Diyos na pumapatnubay. At yun po ang nakapagbibigay ng katatagan sa mga anak ng Diyos na nagdesisyon na lumakad na isang loyal, tapat at honest. Or honest, loyal, at faithful sa ating Panginoon. Ako po ay hinahanay ko po itong mga magagandang mga aral ng buhay ni Jose at inilagay ko po ito sa pagiging lesson ng isang pagiging faithful na katiwala. Kasi faithfulness lang po naman ang objective ng buhay ng isang katiwala. Buhay ng isang katiwala ay ang goal lang natin is masumpungan tayong faithful. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, no? Dito ho ay tinignan ko yung lahat ng uri ng damit na isinuot ni Jose, no? Damit ng pastol, damit ng pagmamahal, damit ng pamamahala, damit ng preso, damit ng parangal, no? Ito po yung mga damit, napansin niyo po yung mga damit na isinuot ni Jose. At ako po ay nakabuo ng isang preposition ng katotohanan sa buhay ni Jose bilang isang katiwala. Anuman ang kalagayan sa buhay ng katiwalang tapat, anumang sitwasyon ang kahinatnan ng buhay, anumang damit ang isuot, tulad ni Jose na pinatnubayan ng Diyos, tulad ni Jose, mananatiling tapat na lumalakad, loyal at honest sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. At sa huli, iaangat ng Panginoon at gagantimpalaan. Meron pa po ako nakitang mga summary ng buhay ni Jose na mga katangian ng isang tapat na katiwala sa mga damit na ito, mga kapatid. Ang una, ang tapat ay nabubuhay na honest at loyal. Number 2, ang tapat ay madaling napapamahal. Number 3, ang tapat ay pinapatnubayan ng Diyos. Number 4, ang tapat ay mapagkakatiwalaan, hindi nagnanakaw o hindi nakikialam ng hindi kanya. Number 5, ang tapat ay hindi nakikialam ng kanya. Number 6, ang tapat ay pinagpapala ang lahat ng ginagawa. At ikapito, ang tapat ay pararangalan. Iaangat ng Diyos ang tapat, pero hindi madali ang pagdadaanan ng proseso ng buhay. Sa huli, may enjoy natin ang lahat ng ipinangako ng Panginoon. Mabuhay lamang tayong tapat. Piliin nating maging faithful sa Panginoon anuman ang sitwasyon ng buhay. Marami pong salamat. God first morning sa inyong lahat. Put God first and you will never be last. Amen. 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 Thank you po, Pas, sa magandang mensahe. Thank you po. Mayroon pa pong magsalita, mga kapatid. Mayroon na po muna akong babasahin dito sa chat box po natin. Si Brother Edmund, sabi po dito ang takeaway niya, may tamang panahon sa lahat ng bagay sa ating buhay. Manatili lamang tayong tapat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. So, kay Pastor Lord, sabi dito, praise the Lord for Joseph's powerful and insightful story. At this point of his life, he could probably sing Psalm 71:20.
Though you have made me see troubles many and bitter, you will restore my life again. From the depths of the earth, you will again bring me up. His life is a testament of our constant battle cry, put God first, and you will never be last. May our prayer be, Lord, help me endure the trials of today, because weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Psalm 35. Amen. Amen. So God first morning. Amen. Thank you po, Pastor Lord. Praise the Lord. Okay, so ayon po sa ating time, 4:33. Okay, so mayroon ano muna tayo ng isa pang reflection. Pas kung mayroon pong gusto magbahagi po, mga kapatid. Pastor ako po. Yes po, Elder Melvin. Sige po. Nakita natin dito sa ating binasa ay pinapakita sa atin na God is still in control. Ano? Diyos ang may control ng lahat. Unang-una, si Paraon, bakit kailangan dalawang panaginip? Bakit hindi lang isa? Kasi gusto ng Panginoon paalalahanan si Paraon. Ang bagay na inuulit ay natatandaan. Ano? Dalawang ulit siya na naginip na magkamukhang ibig sabihin. At pangalawa, mahal ng Diyos ang kanyang bayan. May darating na tagutom. Gusto ng Diyos na huwag silang magutom. Ang katapatan ni Jose ay nagbunga ng pagpapala. Ano po? Naging pagpapala, hindi lamang sa kanya, para sa lahat. Ano? Pagpapala ng karunungan, pagpapala na magaling siya mag-manage. Ano po? At ipinapakita sa atin dito na kapag tayo ay naging kagaya ni Jose, si Jesus kasi ang si Jose kasi yung nagsumisimbolo kay Jesus dito, no? Katapatan sa Diyos, ano? So, yan. Kaya sila ay hindi nagutom sa parang ng tagutom at naging nakita nila na kapag ikaw ay nagtapat sa Diyos kagaya ni Jose, ikaw ay hindi mapapabayaan sa iyong mga pagdaraanan. Mabigat man ang pagsubok, ikaw ay hindi mabibigatan. Ano po? Meron pang isa, sabi nito. Sa buhay natin ngayon, dumadaan tayo sa bilangguan ng pagsubok. Marami mga nakakaranas na pagsubok ngayon. Ano? Ang lahat ay walang libre sa pagsubok. Ano? Pero kung tayo mananatiling tapat, may layunin ng Diyos para sa ating lahat. Ano po? Kailangan nating malaman yung ating purpose. Ano po? Gaya ni Jose. Ayun po yung aking reflection. Bigyan ko ng panahon. Diba? Ikaw kaunti lang. Ano po? Amen. Sige po, thank you so much po. Thank you. So si Pastor Ernie and then si Elder Rizalino. Pastor Ernie, sige po. Good morning po mga kapatid. Ito po ang buhay ni Joseph ay parang isang drama. Nakita niyo po mga kapatid kung paano naging drama. Si Joseph po ay naghintay ng ilang mga panahon. Kapag po tayo naghihintay mga kapatid, ito ho ay hindi po nagbibigay ng discouragement, kundi lalo siyang nagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos. At sa kanyang paghihintay, God is a right time to exalt himself. Ano? Pero ang Diyos meron kakataon para itaas ang sarili ni Joseph, sapagkat siya ho ay merong talento. Ang kanyang talento ay how to interpret the dream. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, kung kayo po may mga talento, ano man po iyan, inyo po itong gagamitin for His glory. At ang talentong ito ay lalong magiging maganda kapag ating ginagamit. At ito'y sa ikaunlad ng gawain ng Panginoon. Pangalawa mga kapatid, tayo po ay mag-iimbak. Mag-iimbak po tayo sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Sila pinag-imbak ng 7 taon. In case of emergency, meron po tayong kukunin. Meron po tayong tutukutin. At pangatlo, kinakailangan po tayo mga kapatid, tayo po'y nagugutom spiritually. Sana po, wag po tayong magutom. Tayo pinagugutom physically. Pero sa spiritual pong buhay mga kapatid, wag po tayong magugutom. Para lalo po tayo maging malakas at matibay yung ating pananampalataya hanggang sa dumating ang Panginoon at tayo pong lahat ay maging tapat na katiwala. Salamat po. Maraming salamat po, Pastor. Okay, si Elder
Wala si Elder Salino, and then after that si Pastor Nelvin. Okay, Elder Salino. Sige po. Okay. Happy God first morning po mga kapatid. Happy God first morning. God first morning po. So, nakita po natin yung story ni Jose. At siya nga po yung tipo ng karakter ng ating Panginoon. Talagang mapagpakumbaba. Napansin ko po rito, Pastor, at yung pangitain ni Daniel at saka pangitain nito si Jose, hindi po ba parehong ipinatawag, parehong nanaginip yung hari. At makikita po natin doon sa karakter ni Jose, katulad ni Daniel, hindi rin niya kinukuha yung karangalang para sa Diyos. Di po ba, sabi niya hindi ako ang magpapaliwanag, kundi yung Diyos sa langit. Talagang ibinabalik nila yung papuri doon sa ating Diyos. Yun po sana yung maging karakter din natin na kahit ano yung inabot natin sa lupang ito, katulad ni Daniel, katulad ni Jose, lagi nating ibabalik ay yung papuri sa Diyos. Una. Ngayon, pangalawa, ganito po. Nawala ako Napakarami kasi magandang reflection sa buhay nito ni Jose Amen. Napakadami. So yun po, una, magpakumbaba, yung karangalan, huwag po nating aangkinin, yung lahat ng magaganda nating nagawa rito sa lupa. Pangalawa po pala, Pastor, na nakita ko ganito. Lalong tumibay sa kabila ng mga problema at kahirapan na inaabot natin sa ating panahon ngayon. Nakita natin, tulad sabi nga ni Pastor kanina, na nakita natin na God is in control. Tunay pong aabutin natin lahat yung hirap nito sa ating paligid bago dumating ang Panginoon. Pero alam po natin na sa bandang huli, katulad nga po nung ating lesson sa paaralan Sabado, sa mga propesiya, na talagang aabutin ng bayan ng Diyos itong mga krisis na dumarating. At dito po ay makikita natin na panghawakan nating matibay talaga yung salita ng Diyos. At kahit anong hirap yung dumating sa ating buhay, alam natin na ang Diyos ang may control at sa bandang huli ay victory yung talagang ating matatanggap mula sa Diyos. Kaya sabi ko nga po doon kagabi sa bagong binyaga natin doon sa Kisiwan, ang magtapat hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Yun lang po, marami po Amen. Pag sinabi ko hindi natin matatawa. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you po, sir. No, napakaganda. So, Pastor Nelvin, siguro last na po ito si Pastor Nelvin. Tayo po ay tutungo na sa reading ng ating devotion. Alam mo, napakaganda po ng story ni Joseph. Sige, Pastor Nelvin. Happy God first morning po, Pastor Alpi. At sa ating Happy God first morning. Kaya, so nais ko lang pusugan yung sinabi ni Brother Elia na yung pong pag-angat sa ating Panginoong Diyos, yung pagpuri sa ating Panginoon sa lahat ng ating tagumpay. So sabi sa verse 16, hindi ako ang makapagsasabi. Ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan kay Paraon. So nandito makikita po natin dito sa verse na ito yung pagpapakumbaba ni Joseph na hindi ako mahal na Paraon ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan, kundi ang Panginoong Diyos. So ang Diyos yung kanyang itinataas. Hindi niya ginagrab yung blessing o yung katalinuhan, kundi lagi siya nakaturo sa ating Panginoong Diyos. Yun yung sikreto ni Jose. At syempre, pagtitiwala sa Panginoong Diyos na ang Diyos kayang gawin ang lahat ng bagay na yun. At makikita po natin dito, isa rin sa reflection ko dito, mga kapatid, si Joseph kasi nasa kulungan po siya, di ba? Ano ba yung kulungan? Magulo at parang wala kang kasiguraduhan kapag nasa kulungan ka. Tinuring siyang kriminal. Itong si Jose. Pero mga kapatid, kahit na nasa ganoong kalagayan siya,
hinanda niya yung sarili niya na maglingkod para sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sa ating buong buhay, ano man yung kalagayan natin, nasa mababang lugar man tayo, o parang namumblema tayo, ano man yung pinagdaraanan natin, bilang isang mananampalataya, palagi tayong maging handa sa tawag ng Panginoon, sa tawag ng tungkulin na maglingkod sa ating tagapagligtas. Kaya niyang baguhin yung kalagayan natin basta't sa ikapupuri ng ating pong Panginoong Diyos. So yun lamang po, and happy God first morning. Maraming salamat po, Pastor. Amen po. No? Amen sa napakagandang reflection. So, napakasarap, napakaganda po ang salita ng ating pong Panginoon. At ang time po natin, hindi po, so the eternity is reserved para po sa ganitong reflection, no? Pagbuli-buli ng salita ng ating pong Panginoon. Alam ko marami pa pong gusto mag-reflect para magbahagi na lang ng reflection. Nice ko lang pong basahin itong mga nasa chat box, and then we'll proceed po na sa next segment ng ating programa. Dito po sa chat box po, mga kapatid, ay galing sa SIL PM headquarters. Ang sabi po niya dito, ang buhay ng tapat nakatiwala sa buhay ni Jose. Number 1, ang tapat ay honest and loyal. Number 2, ang tapat ay madaling napapamahal. Number 3, ang tapat ay pinapatnubayan ng Diyos. Number 4, ang tapat ay mapagkakatiwalaan. Number 5, ang tapat ay hindi kanya. Number 6, ang tapat ay pinagpapala ang lahat ng ginagawa. Number 7, ang tapat ay pararangalan. Thank you po, no? Kay Sister Irma din po, sabi niya po dito, pagka ikaw po ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, gumagaan ang ating buhay at ang lahat ng iyong gawa ay sinasamahan tayo ng ating pong Panginoon. Amen po. Thank you po. Kay Brother Edmund, sabi po dito, takeaway niya, maari din po tayong maging tulay ng pagpapala sa iba, gaya ng cupbearer kay Jose at kay Jose sa cupbearer. Thank you po, no? Kay Sister Regina Clemente, ganito po ang sabi, here are some moral lessons of Joseph's story. Number 1, trust in God's plan. Number 2, forgiveness and mercy. Number 3, integrity and character. Number 4, humility and dependence on God. Number 5, patience and perseverance. Number 6, God's sovereignty. Number 7, vision and purpose. These moral lessons offer valuable insights into how to navigate life's challenges with faith, integrity, and purpose. Thank you so much. Amen po sa napagandang reflection. Sister Neth, God has specific plan for each of us. God often uses trials to shape us and prepare us for His purpose. Joseph's journey from prisoners to an advisor, ang highlight dito, ang importante ay ang pagtitiwala natin sa God's timing at malaman natin na ang plano ng Diyos ay eksakto at nasa oras at laging nasa kaayusan. Thank you po, Sister Neth. From Sister Yunura, sabi po yun, nakita ko po na kahit na sa anumang madilim na bahagi ng buhay ni Jose, ay lagi pa rin siya itinataas ng Panginoon. Halimbawa po ay ginawa siyang pinuno ng sambahayan ni Potiphar, ginawa siyang pinuno sa loob ng bilangguan, binigyan siya ng Panginoon ng wisdom sa pag-interpret ng meaning ng mga panaginip hanggang siya ay iniupo sa kanan ng paraon. Pangalawa, sa pinakamataas sa Ehipto, siya po ay para simbolo ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Ama natin nasa langit. So maraming salamat po, no? Sa napagandang reflection. Pusuan po natin po, mga kapatid, ang makalangit na mga reflections, napagandang reflection. Pastor Ernie, sabi niya, God used Joseph to bring blessings, hope, and inspiration. Tunay at natitiyak, lahat po tayo ay pinagpala ng ating pong Panginoon sa umaga po ito, sa ating pong reading sa Genesis 41. So pinagpala po tayo ng banal na salita ng ating pong Panginoon. So tayo po ay mag-proceed na po na ating pong pakinggan din po ang ating devotional. At pangunahan po tayo ni Ma'am Maria Luisa.
Amen. Praise the Lord mga kapatid. Ano po? Ayan, tayo ay yung buong story ni Joseph na ano ko to, favorite ko to, no? Gusto ko nga itong ulit-ulitin. Meron pala siya na dito. Ang pagiging tapat ay nakapagpapalayang tunay sa buhay at nakapagpapaginhawa sa pakiramdam at nakapagpapakonek sa ating manlilikha. Salamat po na rin, Teresa. Yan, tunay po yan, no? Kaya sa atin ngayon, huwag nawa sana tayo masumpong hindi tapat, ano? Palagi ko yung sinasabi, ang Panginoon ay parating na. Huwag nawa sana tayo masumpong hindi tapat. Maraming bagay na tayo dapat maging tapat, ano? At dapat tayo ay masumpong tapat. Okay, binigay ko lang kay Pastor yung link. Yan po, ano? Ayan yung ating Bible reading. Kaya maganda talaga may Bible reading, ano? May Bible reading sa umaga. Pastor, dali lang po. Hala pa pala. Hala ko nandito na eh. Maganda yung kwento ni Jose na ito. Isang halimbawa ng paano ba magtiis. Magtiis, maghintay, di ba? At magtapat habang nagtitiis at naghihintay. May gantimpala, ano po. Sabi ni Nora, katulad ni Pablo at admit ko lang si Pastor, katulad ni Pablo at Silas at ni Joseph, tayo ay aawit ng mga papuri sa Panginoon sa kahit na ano pa mang madilim na bahagi ng ating buhay. Dahil alam natin na naroon din ang kasama natin ng Panginoon. Ano po? Salamat po ulit, Ma'am Nora. Ay, nandito na si Pastor. Pastor, good morning po. Tuloy tayo sa Lest We Forget. Good morning po. Okay po. Ay, welcome po. PowerPoint. Pero 27 naman nakalagay. 27 na yata. 27. Bilis ng panahon. Ako, wala pa ako nagagawa pang Muling pagbibigay ka lugar. PC. Para nag-error to kayo, Meps, yung PowerPoint. Ganun. Tadali po. Itadrag ko sa Messenger. Lalagay ko ulit dyan. 27, pero ang lumalabas yung 26. Okay po, andali Andali po Diyan sa Messenger rin po, naglagay ako ng bago. May problema pala yan. Sige po. Yun ba? Sige po. Sige po. Okay po. Yun. Yan, dear Melvs. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Maraming salamat po kayo, Melvin. At sa ating pong mga kapatid ngayon, happy God First Morning po. So ating pong pag-aaral ngayon, May 27, muling pagbibigay kahulugan sa Babylonia. So babalik tayo ulit sa Babylonia. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa umaga na to, na kay ganda, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Amin pong dalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami at kayo po ang siyang maging gabay namin, katulad ni Joseph. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at patuloy po namin kayong pinupuri at sinasamba. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, muling pagbibigay kahulugan sa Babylonia. Babalik tayo sa pag-aaral nito. Baka daw ating malimutan. So, sabi po dito sa ating pinaka-key text. Ayan, Genesis 11:9. Kaya't ang ipinangalan dito ay Babel sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. So, ibig sabihin ng Babylonia ay magulo. Yan, ginulo ng Panginoong Diyos. Dahil ano ang dahilan? Dahil yung pagkakaisa nila, hindi para papurihan ng Diyos kundi para labanan ang Diyos. Kaya ginulo sila ng Panginoon. So hindi lahat ng pagkakaisa ay maganda. So ang magandang pagkakaisa, yung papurihan ng Panginoong Diyos. Sa kalagitnaan po ng 1859, ay hinanda ni James White na ilunsad ang panghuling kampanya para sa formal na organisasyon ng Seventh-day Adventist
Kulang tayo sa sistema, sabi niya po noong Hulyo 21. Marami sa ating mga kapatid ang nasa kalat-kalat na kalagayan. Totoo naman, ano? Iba-ibang lugar pero nananampalataya sila, kaya lang walang identity. Nangingiling sila ng Sabat, binabasa ng may kaunting interes ang Review and Herald. Ngunit hindi pa rito ay kaunti lamang ang ginagawa nila o wala silang ginagawa dahil sa kakulangan ng sistema ng magkakaisang pagkilos sa kalagitnaan nila. So yun, walang sistema. Ibig sabihin, walang organized. Bagamat nagbabasa sila ng Bible, Adventist na sila, ay walang organized na sistema. So mahirap din pala yun, ano? Upang matugunan ang sitwasyon, nagpatawag siya ng mga ng regular na pagpupulong sa bawat estado upang magbigay ng patnubay sa mga aktibidad ng mga Sabatarian sa rehiyon iyon. So napakahalaga yung meeting. Pinag-meeting ni James White lahat. Alam namin, isinulat niya na ang mga mungkahing ito ay hindi magiging kasang-ayon ng isipan ng lahat. So kailangan kapag may minungkahi, i-discuss at pagkakasunduan. Siyempre hindi naman lahat ay magkakasundo. May tututol at tututol dyan. Pero ang pinaka-aim nung meeting ay kung sino yung mas marami ang pumapanig dun sa idea na yun. Pinaka-punto doon. Sa kapatid na labis na pag-iingat ay matatakot at magiging handang babalaan ang kanyang mga kapatid na mag-ingat at huwag lubhang makipagsapalaran. Habang si kapatid na kalituhan naman ay magsasabi, ito ay parang Babylonia. So yung may kontra talaga yung sa pag-organize ay parang Babylon. Pero hindi lahat ng pag-organize o pagkakaisa ay kaguluhan o Babylonia na. Basta't yung pagkakaisa dapat nagpupuri sa Panginoong Diyos. Iwawalatiin ang ating tagapagligtas. Yun ang pinakamaganda. Hindi po yun Babylonia. Nagiging Babylonia lang yung organisasyon kung nagkakaisa kayo na sirain ng Diyos, sirain ang pangalan ng Panginoon. Yun. At ang itinataas nyo, yung denomination na, yung leader nyo na at hindi na ang Panginoong Diyos. Nagiging Babylon na yun yung samahan. Sumunod sa naguhong iglesia, si kapatid na kaunting gawa naman ay magsasabi, ang gawain ay sa Panginoon at mas mabuting ipaubayan natin ito sa kanyang mga kamay. Siya na ang bahala rito. Tama rin naman nga yan. Kaya lang, sa 28 ng Mateo, kinumbisyon ang mga alagad na humayo at maglingkod sa Panginoong Diyos. Ganyan din sa Acts chapter 1. Yung mga disciples. At idinalangin ng Panginoong Diyos yung mga disciples sa John 17 at yung mga future na mananampalataya din. Kaya kung idinalangin ito ng Panginoon, nais din niya na yung mga susunod na mga mananampalataya bukod sa mga disciples ay maging isa na Kristo na naglilingkod, gumagawa sa bukirin. So, yes, ang Panginoon ang bahala sa kanyang gawain, pero kasangkot tayo sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yan nagbabago. Amen. Ang sabi ni Nina, maibigin sa sanlibutan, tamad, makasarili at maramot. Bakit maramot? Ayaw ibahagi yung pabalita ng kaligtasan. Kung tatawag ang Diyos sa mga tao upang mangaral, hayaan natin silang lumabas at mangaral. Pangangalagaan niya sila. Sabi po dito. Habang sina Korah, Datan at Abiram ay handang magimagsik laban sa mga nakadarama ng bigat ng layunin tulad halimbawa ni James White at nagbabantay sa mga kaluluwa na gaya ng may pananagutan at kanilang isisigaw, masyado kang maraming inaako. Ibinigay ni White sa pinaka-deskriptong wika na siya ay pagod at sawa ng marinig ang sigaw ng Babylonia sa tuwing mahimagbabanggit ng organisasyon. So yun talaga ang binabanggit ng mga unang Adventist. Sa tuwing bubuuin nila ang Seventh-day Adventist, laging isinisigaw ay Babylon, Babylon. Without thinking kung ano talaga ang ibig sabihin ng Babylonia. Hindi ko mo nag-organisa na, Babylonia na. Di ba? Si kapatid na pagkalito, ito na, si kapatid na pagkalito, ibig sabihin, pinangalan na pagkalito na kapatid. Isinulat niya ay nakakagawa ng napakalaking pagkakamali sa pagsasabing ang pagkakaroon ng sistema ay Babylonia. Samantalang ito ay kaswato ng Biblia at ng mabuting pangunawa. So yun yung reply niya sa kapatid na pagkalito.
kung paano ang Babylonia ay nangangahulugang pagkalito. Ang salita mismong ito ay nakatatak sa mismong loob ng ating nagkakamaling kapatid. So yun ang binanggit niya. At mangangahas kaming sabihin na wala nang ibang tao sa ilalim ng langit na mas karapat dapat sa tatak ng Babylonia kaysa sa mga nag-aangkin ng pananampalatayang Adventista, subalit tumatanggi sa kaayusan ng Biblia. So biblical po yung kaayusan. Yan, di ba? Ang Panginoong Diyos, tinitipon niya. Sa parable, tinitipon niya yung mga tupa. At ayaw niya na mayroong nawawaglit na isa. No, 99. Iniwan niya kasi organized na yun. Hinanap niya yung isa para maibalik doon sa 99 na tupa. Sa pagkakataong ito, ang pag-aalala ni James para sa kalusugan ng kilusang Sabbatarian ay umabot na sa sukdulan. No, sa kanyang maigting na panawagan para sa organisasyon, dapat nating pansinin na muling binigyang kahulugan niya ang Babylonia mula sa pang-aapi tungo sa pagkalito, isang salitang angkop sa paglalarawan sa sitwasyon ng 1859. So bago pala ang 1861 to 1863. 1859 talagang matindi ang bakbakan sa pagpa-organize ng Seventh-day Adventist. Kaya pala hindi agad ito na-organize. Minsan, mahalagang tumayo at bigyan diin ang ating mga biblical na konbiksyon. Ginagamit pa rin ng Diyos ang mga lalaki at babae, may balanse at banal na konbiksyon, tulad ng ginawa niya kay James White, upang tulungan ng kanyang iglesia sa landas na makabalik. Yan. Naway bigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob na magsalita sa tamang panahon. Yan. So yung pagsasalita sa tamang panahon, mga kapatid, ito yung idalangin natin, na yung pagsasalita natin ay biblical, no? Yung pag-comment natin Bible-based. Hindi yung opinion mo lang, hindi yung dahil galit ka, hindi yung dahil may gusto kang patunayan, kundi Bible-based, mga kapatid. So na ibig sabihin ay talagang yun ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, para sa kaayusan ng church, hindi para sa ikabubuwag na simbahan. Yun po, mga kapatid, no? At sa tamang panahon. May mga katotohanan, may mga tamang salita na epektibo ito sa tamang panahon, nasa timing. No? May mga tamang salita kasi, oo, tama. Oo, biblical. Pero wala sa timing. Kaya na nakakapanakit ng ibang damdamin ng mga kapatid, di ba? So, kaya nandiyan nang gagaling yung tampuhan minsan sa church dahil nga tama nga yung gusto mong sabihin pero wala sa timing, hindi sakto. Ano? Kailangan nasa right forum, nasa timing yan. Kahit sa pag-aasawa, di ba? Pagka magsasabi ka ng opinion mo, kailangan nasa timing. So, hindi yung bara-bara kasi makakasakit ka ng damdamin ng iyong asawa. So timing dapat. So dapat sakto sa panahon. So ganun din ang ating Panginoong Diyos na nung siya ay mag-organize ng kaligtasan, ng paglilingkod, na ipangaral ang salita ng Panginoong Diyos sa buong mundo ng kaligtasan, mga kapatid. Inorganize niya yung mga disciples na mangaral sila at sila ay mag-recruit, mag-disciple din ng iba para mangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi lang sa mga disciples ang gawain para sa mga madidisipulo ng mga disciples. At hanggang sa panahon ngayon, tayo ay mga disciples ni Jesus sa pamamagitan ng mga naunang mga disipulo, mga kapatid. Kaya yung pong pag-organize, yung pong pag-aayos ay hindi po Babylonia. Ito'y pinasimulan ng ating Panginoong Diyos, ito'y pinasimulan ng ating Panginoong Jesus na hanggang ngayon ay nanatili. Kaya patuloy tayong magtiwala, patuloy natin panghawakan yung sinabi ng Panginoong Diyos. At itong kaayusan na ito, nasa timing ang Panginoong Diyos, mga kapatid. At yung it is done, it is finished, sasabihin ng Panginoong Diyos yan sa tamang panahon, sa ikalawa niyang pagbabalik. Kaya tayo ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Alalahanin natin kung paano na-organize ang Seventh-day Adventist Church. Hindi ganoon, hindi madali. Kaya ating pagsikapan na lahat tayo gagawa sa gawain ng Panginoong Diyos habang naghihintay tayo sa ikalawa niyang pagbabalik. God bless po sa inyo pong lahat. Happy God First Morning po. And the reflection, Kuya Melvs. Okay po. Salamat po, Pastor. Tunay na
ang pagiging organisasyon na ito ay hindi naging madali. Bakit hindi naging madali? Unang-una, noong 1859, dumami na yung mga nanampalataya Kaya lang, wala pa rin maayos na organisasyon. Buti na lang, may James White na naging matapang at nag-initiate. Gusto niya magkaroon ng struktura ng sistema. Kaya, gusto niya magkaroon ng organisasyon. Kaya lang, nakaharap siya sa mga kapatiran na mga pagtutol. Maraming reaksyon yung mga kapatid. O yung si kapatid na labis ang pag-iingat. Isang reaksyon ng isang kapatid, mga ilang kapatid, sabi, masyado sobra yung pag-iingat. Takot sa anumang pagbabago. Ayaw ng pagbabago. Meron din mga ibang mga kapatid na si kapatid na kalituhan. Hinihalan tulad ng pag-aayos sa pagiging Babylonia na parang bang ito ay pagtalikod sa Diyos. Inisipan na masama, yung ginagawa yung organisasyon. Si kapatid na kaunting gawa naman, ito yung ayaw kumilos. Kaunti lang yung gawa. Ibinigay lahat sa Diyos pero ayaw gumawa ng bahagi nila. Meron pa si kapatid na maibigin sa sanlibutan. Si kapatid na tamad, makasarili at kuripot. Ito, nagkukubli sa religion. Pero ayaw sumuporta. Mga kapatid na wala tayo sa mga ito, Tingnan natin, tayo ba'y kasama rito? Alin kaya tayo dito, mga kapatid, Meron pa si kapatid na Korah, Datan at si Abiram, naghihimagsik laban sa mga namumuno. Ayan. Dito sa mga sinabi nito na mga reaksyon ng mga tao noong araw, maaaring nandyan tayo, mga kapatid, Sa panahon natin ngayon, baka nandyan tayo sa ayaw ng pagbabago, si kapatid na labis na pag-iingat. Marami sa atin dito si kapatid na maibigin sa sanlibutan, tamad, makasarili at kuripot. Yan, dami yan sa ngayon, Nagkukubli sa relihiyon, pero ayaw sumuporta. Mga kapatid, naway masumpungan tayong tapat, Malapit na magwakas ang sanlibutan, darating na ang Panginoon. Naway masumpungan tayong tapat. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo ay manalangin bago tayo lumipat muli sa kabila. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa magandang paalala sa amin na ito. Na sa panguna ni James White, nagkaroon ng magandang organisasyon ng Seventh-day Adventist Church. Sa kabila ng maraming pagtutol ng mga kapatiran, sa kabila ng maraming kalituhan, ay nagtagumpay ang inyong plano. Sa amin, sa panahon namin ngayon, ay marami ring mga kapatiran na ganitong reaksyon, na iba't ibang mga reaksyon. Nawa, gisingin niyo po muli kami sa bawat umaga na maliwanag ang aming kaisipan na kung ano ang aming purpose sa buhay habang kami ay namubuhay, naghihintay sa inyo na lalapit na po natin. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo muling bumalik sa kabila. Kamusta na kaya doon? Si kapatid na natamad, ang bira, Grabe yung enter. Ang ating pong inaalala, nire-recount ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Talagang natural ito po lalabas sa ating pong mga kilos, galaw at mga salita ang kanya pong kabutihan, ang kanya pong pag-ibig. Kaya po, yun po ang isa sa mga nakita ko po na ating pong gagawin. Kaya ang ating ginagawa dito ay God first. Uunahin ng Panginoon. Pag inuuna po natin siya, mamamangha po tayo talaga sa kanyang mga dakilang mga gawa. Okay po. So, sis Elder Rizalino. Elder Rizalino, sige po. Reflection ko puro sa ating reading, lest we forget na umabot na si Brother James White sa sukdulan. Kasi nakita niya na marami sa mga kapatid yung negatibo. Di po ba? So, nakita ko po yung bilang ng ating participant ngayon, 71 lang. Parang ang kaya nitong ating platform kahit hanggang 200. So, ibig sabihin po, ay well-informed na kaya talaga yung ating mga kapatiran sa buong CLPM tungkol dito sa programa nating isinusulong. Yun po yung isang nakakalungkot talaga, di po ba? Na dapat sana ay lahat ng kapatid ay mag-participate para ma-educate at makita nila talaga kung ano ba yung kalagayan ng ating gawain ngayon sa huling panahon. At nakakalungkot nga po talaga kasi minsan may nakuusap ako sa kapatid
Ang sabi niya, bro, nung ako yung magbigay, lalo akong naghirap. So sabi ko, paano nasabi mo kapatid na kayo naghirap? Hanggat ngayon, buhay ka pa. Di ba? Yun lang buhay tayo ngayon, humihinga pa at nakakakilos at gumagawa. O may isang pagpapala na sa Panginoon yan. So baka ang ini-expect ng mga kapatid nga, sabi niya, baka kaya lang ang motibo lang ng pagbibigay ay para sumagana yung buhay sa material. Ang magandang pagsagana ay yung spiritual natin ang yumayaman. Hindi, kung wala man tayong material, sa spiritual, yung pagpapalang spiritual na kahit wala tayong maraming tinatangkilik sa lupang ito, alam natin na ang Panginoon ay hindi tayo pinagkukulang. Yun lang po, yun lang ang isang na dapat sana ma-educate. Kaya nga po, maski ako, ganyan din ang aking pananaw nung araw eh. Pag kami mga camp meeting na ganyan, abala lang yan. Gastos lang yan. Mapapala ko dyan eh. Pagdating ko sa camp meeting, naglisaw-lisaw lang doon sa klaa yung mga kapatid. Hindi nakikinig. May kanika silang issue. Pero silang, ewan ko po, napansin nyo rin yan eh. Na, sabi nga ng pastor, doon sa Panyaya, makinig. Sama-sama. Nagtatawag na ng na nag-i-start na yung program. Yung mga kapatid, sa kanyang siguro po, nakikipag-banding doon sa mga kaibigan o kakilala. So, yun na po. Sana po ay bigyan natin ng pansin talaga na ma-educate yung lahat sa area na CLPM na itaguyod natin yung ating gawain na mapabalitaan yung lahat ng tao sa lahat ng ating nasasakupan dahil talaga malapit na po dumating ang Panginoon. Yun lang po. Good morning. Okay, thank you po, Elder. So, ganda rin po sa inyo pong palala. Ang ating pong camp meeting, very exciting po ito. Ano po? Fellowship at nakakapakinig, worship through listening sa mga salita ng ating pong Panginoon. Okay po, mayroon pa pong gusto magsalita mga kapatid tungkol po dun sa ating nabasa kahapon sa Councils on Stewardship. Tamang motibo. Okay. So, mukhang busog po talaga ang lahat sa ating pong napag-aralan po mga kapatid. No? Tayo po ay maghanda na sa ating... Tapos may binahagi po si Pastor sa chat box. Si Pastor, okay po. Aki po i-check po mga kapatid. No? Ito pong CLPM po, no? Sige. Ito po ang sabi po ni Pastor, CLPM headquarters, sabi po dito, hindi lahat ng handog na ibinibigay sa Panginoon ay kanyang tinatanggap. Bagamat tinatanggap ito sa simbahan. Nagbigay ang Panginoon ng maliwanag na patnubay na napapalooban ng prinsipyo para maging katanggap-tanggap ang isang handog. Sa isang iglesia, ang naitatala lang ng treasurer ay tinatanggap ng mga handog. Makikita natin sa babasahin na hindi lang ang ating ibinigay ang tinatala sa langit, kundi ang bawat motibo ng nagbigay. Kaya mahalaga na maunawaan natin ang mga biblical principles. Thank you po. Praise the Lord for that. At sabi pa po dito, ang karugtong po natutuwa okay. So, tulungan kita, Pas. Ito po. Sige po, sir. Ito po. Natutuwa ang mga anghel. Sige po, sir. Pagkatapos ito. Natutuwa ang mga anghel na itala na ang bawat handog at paglilingkod ay inspired by faith, motivated by love, and gratitude. Yes. Yan po mga kapatid. Motivated by love and gratitude. Kung ang handog ay expression ng love and gratitude, suriin natin ang ating mga handog
Was it given less or given more? Is it with more love or more gratitude? With less love, less gratitude. Amen. Amen po. Sige sir, meron pa po. Meron po dyan ng reflection. Sige po, tulungan po kita, Pastor. Basahin ko po yung mga sumunod. Sabi po ni Brother Edmund Sabio, ang motibo dapat ay pagsamba o worship na ang Diyos ay una sa lahat. Hindi tayo basta lang nagbibigay o nagbabalik na parang usual na transaction lamang. Ito ay pagsamba sa ating Panginoon. Salamat po. Kay Sister Regina Clemente, ang pagbibigay ng ikasampu at handog ay isang paraan ng pagsunod sa utos ng Diyos at pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Amen. Kay Sister Neth Lazaro, challenging po talaga ang pagsunod ng mga kapatid sa atin po bilang tayo ang nagdadala o nagpo-promote. Magdagdag pa po tayo ng pagtsatsaga dahil ang conviction po ng tao ay depende sa panahon. Darating ang oras na mararanasan din nila ang maging maayos at sumunod. Okay, prayer request na po yung sumunod. Yan po. Back to you, Pastor. Thank you po, sir. Salamat po. Purihin po sa inyo pong binahagi na reflection. So ngayon po ay may time pa po tayo sa ating pong reflection. Mayroon pa po tayong time. Ang mangunguna po sa atin mamaya sa ating pong on stewardship reading ay si Elder Don Manalastas. So mayroon pa po tayong time for our reflection po, mga kapatid. Okay po. Pastor? Yes. Parang mai-apply ko yung reflection ko, na-apply ko dun sa lest we forget at saka dito sa ating pagbasa sa Council on Stewardship. Na nung binasa ng kapatid, di po ba ang nakaano doon, meron siyang binasa doon na ba't ibang ugali ng mga kapatiran sa pagtanggap. Pareho din dito yung motibo. Una, yung sabi doon yung kapatid na labis na nag-iingat, na kung saan siya yung nagbibigay ng babala sa mga tao, no? Siya yung nagbibigay ng babala. Yung pangalawa, sabi dito, kapatid na may pagkalito o kapatid na kalituhan, na hindi niya maunawaan kung ano ba yung hindi pa nakakarating sa kanya yung tunay na kahulugan. Katulad din dito sa ating araw-araw na ginagawa. Kahit anong pagpo-promote natin, kaya nga sabi ko, pagtsagaan pa rin natin, mag-promote lang tayo na mag-promote. Kasi yung ibang mga kapatid, hindi pa sila tunay na nahihinog. Yan, sabi, at nalilito pa sila. Hindi nila talaga kung tama o tama ba yung sinasabi, okay ba yun? Yan, nalilito pa sila. Tapos yung pangatlo, kapatid na may konting gawa. Diba? Sabi nga yung motibo natin maliit man yan o malaki, nakatala din yan. At yung pang-apat na kapatid, yung kapatid na maibigin sa sanlibutan. O hindi pa nila natatanggap yung tunay na ibig sabihin itong ating mga pinag-aaralan, lalo na yung ating COP, yung ating mga pinapromote na pagiging katiwala. Hindi pa nila matanggap dahil nandun pa sila sa sanlibutan. Kaya nga sabi sa atin dito, tayo na mga nagdadala, nagpo-promote araw-araw, tuwing Sabado, midweek, vesper, pinopromote natin ang ating GFM at saka yung Happy Missional Evening. Pero nakita natin na iilan. Sabi nga maraming tinawagan pero iilan lang ang tumugon. Ganun po talaga. Kaya tayo ay kailangan pang magtiis, magtiyaga at patuloy na gumawa habang may panahon pa. Amen. Thank you po. So, maraming salamat. Mayroon pa po gusto magsalita, mga kapatid? So, pusuan po natin ang mga napagandang reflection na ibagi po ngayong umaga, mga kapatid. Kung tayo po'y pinagpala, pusuan po natin.
Purihin po ang Panginoon. So ang ating pong oras ay 5:17. We have 3 minutes more para sa ating reflection, sharing. So pwede po tayo magbahagi pa ng isa pang reflection po, mga kapatid. Ito sa chat box po, no? Hindi ko na kung nabasa na po ito, sir. Kay Sister Regina, ito po'y karugtong. Ito pong sabi ni Sister Regina, ito rin ay maaring nagdulot ng pagpapala sa ating financial na buhay dahil ang Diyos ay nangangako na pagpapalain niya ang mga nagbibigay ng may kasiyahan at may puso. Thank you po. Thank you. Praise the Lord. Sige po, para po ay meron po tayong time na ating pong ihanda ang ating mga sarili para po sa panibagong pagbabasa ay ating po ng pakinggan po si Elder Don Manalastas. At bago po yun, mayroon pong God First video muna ipalabas. So ang babasahin po ni Elder Don Manalastas ay may pamagat or subtopic na higher motives than sympathy. Higher motives than sympathy. So bago po yun, ati po nang mapapanood ang God First video. May isang nagmamasid, February 3. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Mga Awit Kapitulo 139 versikulo 7. Isang tao ang nagpasyang pumasok sa taniman ng mais na pag-aari ng kanyang kapitbahay upang magnakaw ng mais. Kung kukuha lang ako ng tigkakaunti sa bawat bukid, walang sino mang makakapansin, ang nasa isip niya. Sa ganitong paraan, magkakaroon ako ng maraming mais nang walang kahirap-hirap. Kaya, naghintay siya ng dilim upang isakatuparan ang kanyang plano. Sa kanyang pag-alis, isinama niya ang kanyang maliit na anak na babae. "Sweetie," bulong niya sa anak, "manatili ka dyan at magbantay. Sabihin mo sa akin kapag may taong paparating." Pumasok ang lalaki sa unang taniman ng mais at nagsimulang pumitas. Kasisimula pa lang niya nang marinig niya ang kanyang anak na marahang nagsalita, "Daddy, may nagmamasid sa iyo." Tumingin sa paligid ang lalaki, subalit wala siyang makitang sinuman. Inilagay niya lahat ng kanyang nakuhang mais sa kanyang sako at mabilis na pumasok sa ikalawang bukid. "Daddy, may nagmamasid sa iyo." Babala ng batang babae sa kanyang ama sa ikalawang pagkakataon. Tumingin sa paligid ang lalaki, subalit muli wala siyang nakitang sinuman. Nagalit ang tatay at sinabi sa kanyang anak na babae, "Bakit ba lagi mong sinasabing may nagmamasid sa akin pero wala naman?" "Dad," ang bulong ng batang musmos at itinuturo ang madilim na kalangitan. "Mayroon nagmamasid sa iyo mula sa itaas." Ang payak na kwentong ito ay tutulong sa ating maunawaang kapag gumawa tayo ng mali kahit na tayo pa ay nag-iisa o nasa labas ng bahay ay tunay na nagkakasala tayo sa presensya ng Diyos. Ang isa sa pinakatiyak na paraan ng pamumuhay ng tapat ay ang palaging isipin na nasa tabi natin ang Diyos. Sa ganitong paraan ay mawawala ang ating takot at pagdududa. Sa halip ay mapapalitan ng kagalakan dahil ang Diyos na ating tagapagligtas at ating manunubos ay lumalakad kasama natin sa pagpapahayag ng ating katapatan. Pagmamuhay ng tulad nito ay magagawa nating manatiling tapat, kahit malayo tayo sa ating mga kabiyak. Magagawa nating parangalan ng Diyos kahit tayo lamang ang tanging Kristiyano sa isang silid-aralan o sa trabaho. Mamumuhay tayo sang-ayon sa kalooban ng Diyos kahit ang bawat isa sa ating kapaligiran ay hindi nagpaparangal sa Diyos.
Panawagan. Habang inyong ipinapahayag ang inyong katapatan sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga ikapo at mga handog, magpasalamat sa Diyos para sa pribilehiyo na mabuhay at lumakad kasama ang Diyos ng pag-ibig at kahabagan. Amen. Amen po. Napakinggan po na po natin si Elder Don. Manalastas po. Elder Don. Okay, maraming salamat po, Pastor Alpe. Okay, happy God first morning po sa inyo lahat. Happy God first morning. Happy God first morning. First morning. Sa pagpapatuloy po ng ating babasahin sa ating councils on stewardship, ito pa rin po tayo sa chapter 39, yung true motives of acceptable giving. At ito yung sa part 3 na po, yung higher motives than sympathy. Sabi dito, the moral darkness of a ruined world leads to Christian men and women to put forth individual effort, to give of their means and of their influence, that they may be assimilated to the image of Him who, though He possessed infinite riches, yet for our sakes became poor. The Spirit of God cannot abide with those to whom He has sent the message of truth, but who need to be urged before they can have any sense of their duty to be co-workers of Christ. The apostles enforces the duty of giving from higher grounds than merely human sympathy, because the feelings are moved. He enforces the principle that we should labor unselfishly with an eye single to the glory of God. So maiksi lamang po itong babasahin, ano? Pero bakit sinabi dito na higher motives than sympathy? Tingnan muna po natin yung kahulugan ng sympathy, ano? Ginugol ko po ito at ang sabi dito, motives are the underlying reasons or driving forces behind actions. While sympathy is a feeling of sorrow or compassion for another person's trouble. So malaki pong pagkakaiba, no? Yung motibo daw, ito yung resulta ng yung may driving force o nag-udyok sa atin para gumawa, no? Gaya sa ating pagbibigay, sa pagbabalik ng ating mga ikaputhandog, ano? Ito yung nagbibigay ka kasi nga yung motibo. Kasi pinag-uusapan natin dito yung acceptable, ano? Hindi naman yung mga negative na motibo, ano? Acceptable lagi ang pinag-uusapan natin dito. While yung sympathy daw, nagbibigay ka lang kasi nga meron kang nakitang sitwasyon na maaaring naawa ka lang, ano? So, para magbigay. O kumbaga, yung sarili mo lang yung pwede mong itaas kaya nagbibigay ka. So, yun ang mahalaga rito. Dapat yung motibo ng isang tao sa kanilang pagbibigay. Kagaya ng mga sinabi niya, yung mga apostoles, ano? Punta sila sa higher grounds, ano? Than merely sympathy. Kasi nga, na-move sila ng ating Panginoon, no? Kagaya nung iniimbitahan sila na sumama sa Kanya. Wala silang tanong-tanong, ano? Bakit sila sumama? Iniwan din nila yung kanilang mga kabuhayan, no? Na sumama sila upang gumawa kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Meron din dyan, binanggit dyan, yung sa last line po, no? He enforces the principle that we should labor unselfishly, no? Gagawa tayo, no? Hindi lang para sa ating sarili, kung hindi, nakafocus lang tayo dun sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. Po. So, yun lamang po na sana may natutunan tayo dito sa ating babasahin ngayong umaga nito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Amen. Amen. Thank you, Brother Dan. Welcome po, Pastor. Thank you. So, mga kapatid, proceed na po tayo sa ating united prayer. Una, silent prayer. 1 minute. Silent prayer, and then ating united prayer. Na ngayon, pwede natin mahilingan si Elder Rizalino sa... Amen, mga kapatid. Ano po, napakaigsi, ano. Hihigo pa ako ng mainit na sabaw, eh.
Bigla natapos, ano po. Ayan, hindi maiksi lang naman talaga yan, ano. Para tayong karugtong nung kahapon. Patungkol sa motibo ng pagbibigay, ano, kung kahapon na ang Panginoon ay nakabantay, nakatingin sa ating pagbibigay, maliit man o malaki, ano, oras man o lakas yung ating ibinibigay o salapi, nakatingin, nakabantay ang Panginoon. Ngayon naman may higher motives ng pagbibigay, ano. Hindi lamang ito sympathy, hindi ito, ang pagbibigay daw hindi awa. Yan, ano. Hindi, may mas malalim pa na motibo yung pagbibigay sa at tsaka yung paglilingkod, sabi dito. Hindi lamang dahil sa awa, dahil sa emosyon, kundi bilang tugon sa tunay na espiritual na tungkulin sa kaluwalhatian ng Diyos. So, hindi tayo nagbibigay na kawawa naman yung church, walang budget, kawawa naman yung church, wala man lang maipabili na ganito. Magbibigay ako ng ganito kasi kailangan sa church eh. Huwag ganun, ano po. Meron daw magandang layunin o motibo. Higher motives yung pagbibigay, ano po. Unang punto rito, ang moral na kadiliman ay isang panawagan sa kasamaan at pagdurusa sa mundo ay isang tahimik na ngunit malakas na panawagan sa mga Kristiyano na kumilos, magbigay at maglingkod, ano po. Kasi ang ating mundo ay puno na ng pagdurusa at kasamaan. Kailangan marinig ng mga tao ang magandang panawagan, 3 angels message. Kaya yung pagbibigay natin ay importante, ano po. So yan, ang mundo ay naghihintay ng liwanag ng ebanghelyo, o di ba? Naunahan ko na. Kaya kailangan ng kaya pinapakita sa pamagitan ng ating personal pagsisikap at sakripisyo. Ang pagbibigay hindi lamang dahil sa naantig, sabi dito. Hindi sapat na magbigay lang tayo kapag naaawa, na natouch yung ating damdamin. Dapat tayong kumilos na may prinsipyo. Hindi lang sa damdamin, ano? Sa huli, sabi dito ang tunay na Kristiyanong motibo, higit pa simpatya. Ayan, ito ay bunga ng malalim na pakikiisa sa misyon ni Kristo. Kaya pala tayo nagbibigay, nakikisa tayo sa misyon ni Kristo na ipakalat ang 3 angels message. Ano po, yun, kaya tayo nagbibigay, ano? At bibigay tayo una-una pasasalamat. Pangalawa, hindi lang basta pasalamat. Tayo ay nakikisa sa gawain ni Kristo, ano po. Ang ating pagbibigay at paglilingkod ay dapat batay sa pag-ibig sa Diyos. Ayun, naunahan ko na naman. Pananagutan bilang kanyang mga anak at pagnanais na luwalhatiin siya sa lahat ng bagay. So, yan yung higher motives, mga kapatid, ano? Hindi ka ba, kaya kung ikaw pala ay nagbigay, basta na lang dumukot ka na gano'n sa iyong bulsa ang nilagay sa basket. Hindi, wala mo lang sobre. Walang motibo yung pagbibigay. Basta ka lang nagbigay, di ba? So, bakit ka nagbibigay? Pinuturo sa atin sa umaga na ito na ano ba talaga yung purpose, bakit tayo nagbibigay. Ito pala yung higher motives, ano? Nakikiisa tayo sa gawain ni Kristo. So, bilang pagkilala na mga blessings ay nanggaling sa Kanya at pakikiisa sa gawain. So, naintindihan natin kung bakit tayo nagbibigay, mga kapatid, ano po. Tandaan natin yung ating mga binibigay sa pamagitan ng offering. Actually, hindi yung tithes hindi natin binigay, ano? Sa atin yung sa Kanya talaga yun eh. Pero yung offering, yun yung ating pasasalamat na binibigay sa Kanya. Sabi natin ni Risa, nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos at ang Kanyang gawain. Yan. Paano mo masabihin mahal mo yung Diyos kung nagbigay ka lang namang 20, no? Although yung iba, wala naman talaga ibibigay kasi, pero yung mga meron, yun talaga yung masakit. Natutuwa nga ako sa isang estudyante dito sa amin, ano? High school siya, grade 10, ano? Tinuruan ko siya na ano man yung actually hindi ko siya tinuruan personal, ano? Sa aking pagtayo bilang pagsasalita about stewardship na dapat nakasobre para mai-record ng maayos. Kahit ko yung mga kanyang offering, nakita ko na tapat siya. Although high school, ang baon ay limited lang, maliit, ano? Alam ko yun dahil mahirap ang buhay. Pero tapat. Alam kong tapat yung kanyang tithes sa COP. Alam ko. Kasi pa iba-iba. Tsaka bawat sabat hindi pare-parehas, ano? At tsaka kahit konti yung baon niya, naisipan niya pa rin maglagay araw-araw ng tithes and COP. Nakakatuwa, ano? Nakakatuwa. Ayoko lang banggitin yung pangalan sa church, ano? Gusto ko maitaas yung Diyos, hindi siya. So yan, ano? So madaling salita, hindi yan dahil sa magkano
Dahil sa iyong katapatan, kung ikaw ay tapat nagbigay ng ikasampung bahagi, may tapat yun, kahit na yun ay barya. Ikasampu yun, konti lang yung kita eh. O konti lang increase eh. Ay yung iba, malaki naman yung kinita, pero hindi naman tapat na 10% yung binabalik sa Panginoon. Kagaya ko dati hindi ko sasabihin ngayon, dati. Meron ako dati. Hindi ko na ibabalik ng tapat. Ginagamit ko pa yung offering sa sarili kong pamaraan. Dati yun, ayoko nang gawin yun. Ngayon, nakinalaman ko na yung totoo, no? So, yan, may mga higher motives ang pagbibigay. Dapat nating maunawaan yan, ano? So, tayo ay manalangin, mga kapatid. Teka muna. Tignan natin kung wala namang prayer request dito. Hindi ako nakapag... ayun po, Pastor. si Ma'am Nora. Napagbaliktad na yung pangalan namin ni Pastor Nelvin. Kaya po lagi ko sinasabi ang ganito, always say the right words at the right time. Ito yung kanina, no? At the right place and in the right way. Ayan, tulungan po tayong lahat ng Panginoon. Praise the Lord. Ano po? God looks at the heart, not at the amount. Yan ang totoo, Ma'am Nora. Ano po? Sa puso. No? Ano ba yung motibo natin? Diyan sa tumitingin, ano? Hindi sa amount natin ibinigay. So, tayo manalangin, mga kapatid. 10 seconds muna tayo mag-silent prayer and then tutuloy ko po. Let us pray, mga kapatid. Okay, let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito. Binigyan nyo kami ng pagkakataon na muli kaming makarinig na yung mga salita. Muli kami makakonek sa inyo. At higit sa lahat, makakita namin na inyo tinuturo sa amin kung ano ang motibo ng aming pagbibigay. At nawa, sa aming pagbibigay ng aming oras, ng aming lakas, ng aming lahat ng aming ibinibigay sa inyo, ay alam namin ang aming motibo, sapagkat nais namin na maging kasama niyo po kami sa inyong mga misyon dito sa lupa, na ibahagi ang inyong kalwalhatian sa iba, ang inyong pagmamahal sa iba, ang inyong pagpapatawad sa iba, ang inyong pagliligtas sa iba. Nawa sa aming pagbibigay sa pananalapi, oras, kalakasan, patuloy kaming masumpungan tapat, sapagkat kami ay tumanggap ng inyong paanyaya, tumanggap na inyong pagpapatawad, tumanggap na inyong kaligtasan na inyong ibinigay sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat sa inyong pagmamahal. Sa kabila na inyong kabutihan na ito, kami ay mga makasalanan. Patawarin niyo naman po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. Sa aming pagpapatuloy, nais namin isama ang mga kapatiran na may mga prayer request, mga pangalan na nais namin ilapit sa inyo. Ang aming mga mahal sa buhay, kapatid, anak, magulang, biyanan, kasambahay, kapitbahay, mga kapatid sa iglesia. Nais namin na patuloy na ang inyong Holy Spirit ang manguna sa bawat isa sa amin, sapagkat sa aming sariling kakayanan ay wala po kaming magagawa. Dalangin din po namin ang Harvest 2025 sa sabay-sabay na pangaral sa iba't ibang lugar, sa South, sa North, sa East, sa buong CLPM o dakilang Diyos, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Nawa ang pagpapalaganap ng Three Angels message ay makarating ng mabilis sa bawat sulok ng mundo.
upang ang mga naghihintay ng katotohanan ay makakita nila ito at sila rin ay may pagkakataon ng pagbabago. Dalangin din namin ang bawat isa na kasama namin ngayon. Ang sambayan ni Ate Revy, patuloy namin siya sinasama sa panalangin. Siya po ay sinusubok ng kaaway. Siya po ay may mga pinagdaraanan, mabigat na challenge sa kanilang iglesia. Tulungan niya po siya maging matatag o dakilang Diyos. Tulungan niya po siya maging matalino sa pagdedesisyon. Tulungan niya po siya sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Kaya din ang kapatiran ng San Leonardo Church. Gisingin niyo po ang kanilang mga isip at patuloy na makatulong sa gawain at patuloy na makita ang inyong pagmamahal. Dalangin din po namin ng sambayan ni Ate Laura, Kuya Bobby, patuloy na kalusugan at kanilang mga pangailangan. At ganyan din ang sambayan ni Sister Shirley Rosa Cinto at paman ng kanyang mga kahilingan o dakilang Diyos. Inyo po itong dinggin ay sa inyong kalooban. At ganyan din ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, sambayan ni Ma'am Nora, kasama na si Brother Leonard sa kanyang patuloy na recovery. Ang sambayan ni Nanay Nerissa, kasama na si Veronica, si Lawayway, si Romnick, si Brother Rinaldo Eusebio, ang kanilang buong pamilya. Ganyan din si Sister Neneng, si Brother June, ganyan din si Mary Ann Manalastas, ang kanyang buong pamilya. Sister Sweetie, Sister Hannah, yung kanilang buong pamilya sa kanilang sambahayan. Ganyan din si Ate Sally Sanchez, Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Callas. Ang sambahayan din ni Sister Marlene Garcia, Sister Teresita Dairet Reyes, Sister Dang de la Cruz. Ganyan din yung kanyang anak. Ang kanilang pinansyal na pangailangan ay patuloy po ipagkaloob sa kanila, ang kanilang kalusugan at ang kanilang pananampalataya. Kaya din ang kapatid, ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, kasama na yung prayer siya para sa kanyang husband. Nawa, makasama niya sa pagsamba. Silang dalawa na naghahanda at nagtatapat sa inyo. Kaya din ang sambayan Sister Janet, Brother Jojo Gatmaytan, Sister Ellen Alpindo, Sister Aurea Melihor, sila Ma'am Femi, ang mga guys teachers. Ganyan din si Kuya Abner Sabat. Ganyan din ang sambayan ni Sister Emelinda, si Brother Eliseo, yung mama ni Sister Emelinda na makita na po nila o dakilang Diyos. Kasama na yung kanyang mga anak sa malayo, si John Mark, si Joban, Sister Diding, Sister Helen at ang kanyang mga kaibigan. Dalangin din namin Sister P.K. Menes sa kanyang personal na kahilingan. Patuloy po niya makita yung kabutihan o dakilang Diyos. Dalangin din namin ang kapatid na hindi namin nabanggit, ngunit kasama namin dito sa pananalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po? Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat po sa patuloy na pakikiisa sa programa ng CLPM at ng Discipleship Ministry. Tunay na ito ay daily spiritual empowerment. Subukan yung walang ganito. Tingnan natin kung kayo ay lang yung spiritual ay patuloy na lumago, no? Yun yung nandito na tayo sa daily spiritual empowerment. Ang kalaban talagang masigasig sa pagbulabog sa atin, ano po? Ngunit salamat sa Panginoon ay patuloy niya tayo sinasamahan. So ayan po, nakita natin ang motibo ng ating pagbibigay ng ating salapi, oras, lakas. Kapag di tayo nagbigay ng pag walang motibo yung ating pagbibigay, ba sinasayang lang natin ang oras natin, ano? Halimbawa, Sister Neneng, o yung kanya pagbibigay ng oras sa church, dapat alam natin yung motibo, ano po? Dapat alam natin yung motibo na dapat ay kasama tayo ni Kristo sa kanyang pagtatapos ng gawain. Praise the Lord, mga kapatid, ano po? Hanggang bukas uli ay connect ulit tayo. Ngayon ay 5:41. Patuloy ang maghapon na nauna natin ng Diyos. So, gawin nating mapayapa ang maghapon ito. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa mga nag-response. Na-appreciate ko po. At hanggang dito muna sa ngayong umaga. Mag-ingat po tayong lahat, mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. I answer yes, I will go. I see the need of people crying.
to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have the